Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. May mga taong kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na pamumuhay. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda sa buhay ng tao. Kaya dapat napag-isipang mabuti ang gagawing pagkapit sa matalim na patalim. Dear Papa Dudut, maiba sa atin ang hindi nakokontento sa simpleng buhay, suntok sa buwan, kung bumuo ng pangarap, hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lang makaranas ng saglit na karangyaan sa buhay. Handa nang isuko kahit ng dangal, makatakas lang sa kinagisnang kahirapan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Pati na rin po sa mga nakikinig ngayon, sa lahat ng inyong mga subscribers. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jesse, 49 years old, taga-Chem, at nagtatrabaho sa May Tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa noong minsan kaming tumira ng asawa ko sa Maynila. Mabuti na lang at nakahiligan din ng mga anak ko ang pakikinig ng drama sa radyo, at madalas naming sabay-sabay na abangan ang inyong mga Facebook live streaming. Tungkol nga pala sa dating buhay naming mag-asawa, ang gusto kong ikwento sa inyo, at umaasa ako na may maiiwan din itong mabuting aral sa mga nakikinig ngayon. Pareho kaming third year high school lang ang natapos. Si Ana na noon ay kasintahan ko pa lamang, magkaklase kami noon. At magkasintahan na rin nang huminto ako sa pag-aaral. Nagtrabaho na ako sa tubuhan kasama ang tatay ko. At si Ana naman ay tumutulong sa nanay niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid yon sa kaalaman ng mga magulang namin. Ang alam lang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Ana. Maliit lang din ang aming lugar, kaya magkakilala na ang mga magulang namin. Naging maluwag din sila sa pagkikita namin. Dahil nga hindi nila alam ang tungkol sa relasyon namin. Nahigit pa sa pagkakaibigan, hanggang sa magbunga ang inililihim naming relasyon. Noong una ay sinabi sa akin ni Ana ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Naiyak pa siya sa kaba. Siyempre, dahil nagulat din ako, ay hindi kaagad ako nakasagot sa mga sinabi niya. Kaya akala ni Ana ay wala akong balak na panagutan ang magiging anak namin. Nasabi niya tuloy noon na ipaluluwal na lang niya ang bata na nasa sinapupunan niya. Sigurado raw kasing itatakwil siya ng tatay niya kapag nalaman na nabuntis ko siya. Hindi naman ako pumayag nang marinig ko yon mula sa kanya. At sinabi ko na handa kong panagutan ang bunga ng kapusukan namin. Kaya naman ang araw din na yon ay nag-decide kami na sabihin na sa tatay niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Tay, buntis po ako. Naiiyak na pagtatapat ni Ana. Tinamaan ng lintik ang babae ka. Ibig sabihin, tama ako. Nobyo mo nga yang patay gutom. Na lalaki na yan. Sumagot ka. Ani sigaw ni Manong, ang tatay ni Ana. Aray ko, tay. Nasasaktan po ako. Wika naman ni Ana. Dahil sa marahas na paghawak ni Manong sa braso niya. Masasaktan ka talaga dahil sa pagbubuntis mo. Magpapabuntis ka na lang sa lalaki pa na mas mahirap pa sa atin. Hindi ka na ba talaga nag-iisip, ha? Anong ipapakain ng lalaking yan sa'yo? Napakatanga mo, Ana. Sunod-sunod na tanong pa ni Manong. May trabaho naman po ako at gagawin ko ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay
si Ana at ang magiging anak namin, ang sabi ko naman. At anong paraan naman yon? Magnanakaw ka? Magbebenta ka ng laman loob mo, Jessie? Para namang hindi ko alam na mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid ha? Gaano kaliit ang bahay ninyo? Anong ulam ang kinakain ninyo sa araw-araw? Baka nga swerte nang makatikim kayo ng isda ng isang beses sa isang buwan. Baling pa niya sa akin. Sobra naman po kayong magsalita, Manong. Masyado niyo naman pong minamaliit ang buhay namin at ang pamilya ko. At saka hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko. Oo nga po, at hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Ana. Naiinis na wika ko. Pero hindi naman mapapakain ng letseng pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin. At kahit kailan ayaw ko nang makita ang pagmumukha mong gago ka. At ikaw, Ana, pumasok ka na sa kwarto mo. Wag na wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok, sigaw pa ni Manong Papadudut. Halos masaktan ako ng tatay ni Ana noong araw na iyon. Nakatanggap ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Napili na lang daw ng lalaki si Ana ay yung mahirap pa na kagaya raw nila, na pinagkatiwalaan niya raw ako, pero sinira ko ang lahat, pati na ang buhay ni Ana. Sinabi niya rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa anak niya. Ganoon pa man ay inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ang magiging anak namin ng kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Ana. Pero puro galit at sigaw lang ang sinasagot ni Manong sa akin habang patuloy niya akong pinapaalis ng bahay. Nanakit na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala niya sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Ana na kinukumbinsi akong umalis na muna ng bahay nila, Papa Dudut. Noong gabing iyon ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Ana sa may malapit sa likod ng bahay nila. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng mga magulang niya. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin. Kaya mas mabuti pa raw na ilayo siya sa akin. Hindi ako papayag na magkahiwalay kami, sabi ko. Kaya kinumbinsi ko siya na magtana na lamang kami. Kaagad namang pumayag si Ana sa suhestyon ko. Dahil siya man daw ay ayaw na mawala ako sa buhay niya. Taong 1991, nang magtanan nga kami ni Ana at lumuwas ng Maynila, Papa Dudut, dala ang kaunti naming naipon, ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Mario at Ate Carol. Dati silang nakatira sa probinsya namin. At pag-aangkat namin ng mga tubo, iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila kung sakali man daw na mapapagawi ako sa lugar nila. Nagbabaka sakali lang din talaga ako na baka pwede nila kaming matulungan ni Ana. Hindi naman kami nabigo at pinatuloy kami ng mag-asawa sa kanilang bahay. Pagod na pagod noon si Ana sa biyahe namin. Kaya kinabukasan ay maaga akong nagising at kasabay na mag-almusal ni na Ate Carol. Matatanong ko lang, Jessie, ano bang plano ninyong dalawa pagkatapos ng araw na ito? Tanong pa ni Kuya Mario. Dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo, ay pagtatrabahuhan po namin ang pagtira dito sa bahay ninyo. Tugon ko. Wala namang kaso ang pagtira ninyo dito dahil malaki naman ang bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang
inaasikaso ko ang mga negosyo namin sa labas. Ang wika ni Kuya Mario, Jesse, ang totoo ay kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ang mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat ang mga trabaho ang ibibigay ko sa inyo. Kaya hindi ninyo kailangang mag-alala. Segunda pa ni Ate Carol. At bukod sa libreng pagkain at pagtira ninyo dito, ay aabutan rin namin kayo ni Carol ng konting halaga para makapag-ipon kayo. Dagdag pa ni Kuya Mario. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Ana. Ang sabi ko naman, basta alagaan mo si Ana, lalo na ang magiging anak ninyo. Hindi biro ang maging isang magulang. Kaya kailangan na maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin ninyo. Bilin pa ni Kuya Mario, Papa Dudut. Mahigit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Mario at Ate Carol. Ganon pa man, mas mukha silang bata sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magandang buhay. Kaya naman pareho ring makikinis ang mga balat nila. Matangkad si Kuya Mario at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Carol naman, maputi ang kutis at angkit ang nangasawa. Hindi kagaya namin na magaspang na ang mga kamay dahil sa maagang paghahanap buhay at nakasanayan ng maging amoy pawis. Mabait din silang mag-asawa sa amin at naisip ko noon na hindi kami nagkamali na lumapit kami sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Maynila. Naging driver ako ni Kuya Mario at si Ana naman ay naging tagapagluto sa bahay. Libre ang aming pagtira, pati na rin ang mga pagkain sa bahay at nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa mag-asawa. Noong mga panahon na iyon, sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa. Kesa wala kaming matirhan sa Maynila, Papa Dudut. Palagi akong nagpapasalamat kay Kuya Mario dahil sa pagtulong niya sa amin ni Ana. Wala kasi talaga akong kahit na sinong kakilala sa Maynila. Kung hindi niya kami tinulungan, ay hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Ana. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang naririnig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Tinupad din ni Kuya Mario ang pangako niya na hindi niya sasabihin kina tatay at nanay na nakikitira kami sa kanila. Paminsan-minsan kasi ay umuwi pa rin siya sa probinsya para kumuha ng mga iangkas na tubo para gawing asukal. Napakasimple lang ng buhay namin. Ni Ana nakasama sila at nakontento na kami doon, Papa Dudut. Kahit maliit lang talaga ang natatanggap naming pera, ay maayos naman ang pakikitungo sa amin ng mag-asawa. Parang tinuring na nila kami na mga nakababata nilang kapatid. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Nakunan si Ana sa 5 buwan ng pagbubuntis niya. At ang sabi ng doktor ay kulang raw sa sustansya ang katawan ni Ana. Kaya naging mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, Papa Dudut. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ni Ate Carol. Eto susubuan na lang kita, Ana, wika ko, nang kaming dalawa na lamang. Ni Ana ang nasa kwarto. Hindi ako nagugutom. Kaya ikaw na lang ang kumain niyan, Jessie, ang sabi niya. Ana, huwag ka naman sana maging ganito. Hindi mo pwedeng hayaang manghina ang katawan mo. Paalala ko sa kanya. Bakit?
Wala na rin naman si baby. Sa tiyan ko, di ba? Bakit? Aalagaan ko pa ang sarili ko? Naiiyak na sabi niya. Dahil kailangan mong gawin yon. Kahit man lang para sa akin, Ana. Hindi lang naman ikaw ang nawala ng anak. Pati rin ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na sa buhay ko. Tugon ko naman. Sorry, ang hirap lang kasing tanggapin na wala na si baby. Pakiramdam ko kasi kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Naiiyak na sabi pa ni Ana. Huwag mong sabihin yan. Wala kang kasalanan, ang sabi ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang. Hindi ko na hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis. Kasi hindi ko pa naman talaga kayang maging responsableng nanay. Hindi ko kaya kasi hindi naman tayo mayaman. Pag-iyak pa ni Ana. Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko. Totoo naman, Jessie. Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana nating mabigyan ng follow-up, check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina ang katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Jessie. Kasalanan ko to. Muling pag-iyak niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin ang may gusto na mawala si baby. Walang may kasalanan. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta magpalakas ka, Ana. Magpakatatag ka para sa akin. Kasi yun ang ginagawa ko para sa'yo. Dahil gusto kong makita ng mga magulang natin na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating umalis sa poder nila. Wika ko. Kasunod ang mahigpit na pagyakap ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi naging madali para sa amin ni Ana ang pagkawala ng magiging anak namin. Siyempre, kasi ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila. Naglakas loob kami. Naiwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili naming pamilya. Biglang nawala yung dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lamang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Mario at Ate Carol. Tinulungan nila kami sa ibang gastusin sa pagkakaospital ni Ana. Pati na rin sa pagpapalibing sa anak namin. Pinaramdam din nila sa amin na hindi ang pagkawala ni baby ang dahilan para tuluyang mawasak ang mundo namin ni Ana. Na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan namin na parehong magpakatatag. At yun ang ginawa namin ng kasintahan ko. Pinilit naming magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng mabigat na pangyayaring iyon, hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakatira sa Maynila kasama sina Kuya Mario at Ate Carol. Noong una, kontento na talaga ako sa simpleng pamumuhay namin noon ni Ana. Akala ko'y ganon din ang partner ko. Pero hindi pala. Dahil noong minsan na magsolo kami ni Ate Carol at inakit niya ako na may mangyari sa aming dalawa, ay doon niya sinabi na may namamagitan kina Kuya Mario at sa partner kong si Ana kapalit ng malaking halaga ng pera. Ano, Jessie, hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan. Wala ka bang naaamoy? Nakakaiba sa katawan ng nobya mo? Nakangising tanong ni Ate Carol. Tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Pagputol ko sa mga gusto niya pang sabihin. Ayaw mong marinig ang katotohanan? Kaya,
Magbubulag-bulagan ka na lang? Ganon ba? Tanong pa niya. Bakit kayo? Alam nyo na pala ang nangyayari. Bakit di nyo man lang pinipigilan niyang asawa ninyo? Pagbabalik tanong ko. Dahil ayoko na magkasawaan kami sa oras na gawin ko ang kalokohan na ginagawa niya. Alam mo, kasi naisip ko lang na bakit hindi na lang nating gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nagiinit sa asawa ko at matagal ko na rin gustong tikman. Yang katawan mong mas bata, Jessie, paglapitan niya sa akin. Kasunod ng pagsapo ng mainit niyang palad sa dibdib ko. Ate Carol, tumigil na po kayo. Pagtutol ko. Huwag ka nang marte dyan. Dahil ako naman ang magtatrabaho para sa'yo. Sisiguraduhin ko na pangalan ko ang iiyak mo habang pinapaligaya kita. Wika naman niya. Pero mali po to ang sabi ko. Ito ang tandaan mo, Jessie. Wala nang mali pagdating sa pera. Kaya paligayahin mo ako. At babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Panunuhol pa niya sa akin, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong sinabi sa akin ni Ate Carol. Matagal ko nang kilala si Ana at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Hindi siya ganoong klase ng babae. At dahil na rin sa magulong pag-iisip ko noong mga oras na yon, tuluyan na akong bumigay sa pangaakit na ginagawa sa akin ni Ate Carol. Pinagbigyan ko na siya sa gusto niya na may mangyari sa aming dalawa. Matagal mamalengke si Ana at gabi pa ang uwi ni Kuya Mario. Kaya naman, ilang oras din ang pinagsaluhan naming nakaw na sandali ni Ate Carol. At pagkatapos noon ay tinanggap ko na rin ang pera na inabot niya sa akin. Mabigat yon sa loob ko dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pwede akong maging isang bayarang lalaki na darating ang araw na ibebenta ko rin pala ang dangal at pagkalalaki ko, Papa Dudut. Bago ang nangyari sa amin ni Ate Carol, napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Ana. Kadalasan ay mga damit yon o kaya ay pang make-up na hindi niya naman dating binibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas, kagaya ng kwintas o singsing. Pero sinasabi niya na kinuha niya yon ng hulugan. Noong una, hinahayaan ko lang siya. Kasi wala namang kaming ibang pinagkakagastusan bukod sa mga sariling pangangailangan namin. Naisip ko rin na matagal na yung gustong gawin ni Ana na mabili ang mga gamit na gusto niya para sa sarili niya. Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya. Makuha lamang ang mga luhong inaasam niya. At kahit ganoon pa man, ay pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi ay natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya mismo ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyang masira ang relasyon namin at ang babaeng pinakamamahal ko. Pero dumating ang araw na hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko. Lalo na sa napapansin kong pagbabago kay Ana. Yung pagiging malamig niya sa akin. Lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Kaya naman doon ko na siya kinumpronta. At sinabi ko ang lahat ng napapansin ko. Mas nagalit pa siya noon. At sinabing
pagod lang siya sa trabaho. Muli akong hindi nakapagpigil at sinabi ko na ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Kuya Mario. O sige na, aaminin ko na. May nangyari sa aming dalawa ni Kuya Mario. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na ibinibigay niya sa akin. Pero akala mo ba hindi ko alam na ginagawa niyo rin yon ni Ate Carol? At doon pa mismo sa loob ng kwarto nilang mag-asawa, nakita ko kayo, Jessie. Nakita ko kayo noong minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Sa wakas ay pag-amin ni Ana. Pero ginagawa ko lang yun para sa pera. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Carol. Tugon ko naman, talaga? Wala kang kahit na anong sarap na nararamdaman sa tuwing may nangyayari sa inyong dalawa. Hindi ka niya napapaungol. Hindi ka niya napapaligaya. Sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa, galit na tanong niya. Tama na, tumahimik ka na, sabi ko. Totoo naman, di ba? Nasisiya ka rin sa ginagawa ni Ate Carol sa'yo. Kaya tigilan mo na ang panunumbat mo sa akin. Dahil pareho lang tayo nakikinabang dito, wika niya. Ano? Kaya kung umalis na lang tayo dito, suhay ko. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay, Jessie? Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay at makabuo ng isang masayang pamilya, Jessie? Hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yon. Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin, wika niya. Tapos, ano? Hahayaan ko na lang kita na paulit-ulit na tikman ni Kuya Mario. Medyo naluluhang tanong ko. Parang gano'n na nga. Kasi hindi rin naman madali para sa akin na alam kong may nangyayari sa inyo ni Ate Carol. Pero titiisin ko yon dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, saka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please, Jessie, intindihin mo naman sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa. Para sa future natin. Naluluhan na ring tugon ni Ana, Papa Dudut. Lahat naman siguro tayo ay marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Ana na alam ko na ang lahat tungkol sa ginagawa niya, na pumapayag siya na may mangyari sa kanila ni Kuya Mario kapalit ng pera. Pero napakahirap magpanggap. Lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Ana. Hindi ko naman kailangan ng oras para magsiping kaming dalawa. Dahil naibibigay yon sa akin ni Ate Carol. Oo, kagaya ni Ana, umayag na rin ako na maulit ang nangyayari sa amin ng amo kong babae kapalit ng pera. Pero para sa akin ay walang kwentang pagtatalik kung walang kasama na pagmamahal. At yun ang gusto kong maramdaman mula kay Ana. Dahil malayo naman ang kwarto namin. Mula sa kwarto ng mag-asawa ay nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa. Hanggang sa huli, nagkasundo kami na hayaan na lang namin ang mga nangyayari. Tama naman kasi si Ana sa sinabi niya na pareho kaming nakikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa
Sa huli, pumayag na rin ako sa gusto niya. Nasakyan ang trip ng mag-asawa. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lamang kami ng sapat na pera. At pagkatapos, sabay kaming aalis sa bahay. At madilim na buhay na yon, Papa Dudut. May ilang buwan na rin kami sa ganoong setup ni Ana at Kuya Mario at Ate Carol. May mga oras na napapakinggan kong may nangyayari kay Ana at sa amo kong lalaki. Pero hinahayaan ko lang sila. Si Ate Carol naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumalapit na siya sa akin. At nagpaparamdam na gusto niyang sabay kaming magpainit. Literal na nagtikiman at nagpalitan kaming apat ng mga laway namin. Pero alam ko naman na sa aming apat, kami lang ni Ana ang mukhang kawawa. Dahil ginagawa namin yon hindi para magpasarap, kundi dahil para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Ana na gusto ng masaganang buhay sa hinaharap. At hindi mangyayari yon kung wala kaming pera. Samantala, ang mag-asawa na pinagtatrabahuhan namin ay ginagawa lang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para bang basura lamang sa paningin nila, Papa Dudut. Hindi lahat ay kayang tiisin ang ganoong klase ng trabaho na pinasok namin ni Ana. Pero nagawa namin yon sa loob ng ilang buwan. Ayun nga lang, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Ana na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis na ginagawa naming kababuyan sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Mario at Ate Carol. Kaya naman, hindi ko na natiis na magwala sa galit nang makita ko mismo na pinipilit ni Kuya Mario si Ana na may mangyari sa kanila. Pakiramdam ko noon ay pinagsasamantalahan niya ang babaeng mahal ko. Kahit alam ko na may kapalit namang pera ang ginagawa niya. Kaagad na rin akong nagdesisyon noon na tuluyan ng putulin ang anumang namamagitan sa aming apat. Nang dumating si Ate Carol ay naabutan niya pa kaming nagtatalo ni Kuya Mario. At syempre, kinampihan niya ang manyakis niyang asawa. Dahil pareho lang silang walang kwentang tao. Pinamukha niya pa sa akin ang mga perang binigay niya. Pati na rin ang alahas na natanggap ni Ana mula kay Kuya Mario. At dahil nagkakasugat na, sinabi ko sa kanya na lahat ng binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Ana. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung anuman ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawa. At kahit ayaw ni Ana, ay sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, sumang-ayon na rin si Ana sa gusto kong mangyari. Na pag-alis sa bahay ng mag-asawa, hindi na kami pinigilan pa ni na Kuya Mario hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nagdesisyon ako noon na umuwi na lamang kami sa probinsya. Halos 3 taon na rin kami noon sa Maynila at umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ako nabigo sa pinagdarasal ko dahil pareho kaming tinanggap ng aming pamilya. Gamit ang perang naipon namin ay nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ayun nga lang, Papa Dudut, bago ang aming kasal ay nalaman namin na buntis si Ana. At sa kanya na mismo nanggaling na sigurado siyang hindi ako ang ama ng batang iyon.
Ganoon pa man ay pinagpatuloy namin ang plano namin na magpakasal noon. Inako ko na rin ang responsibilidad ng pagiging ama sa ipinagbubuntis niya. Ngayon po ay halos 3 dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na kami nagkaroon pa ng sarili naming anak. Pero masasabi ko na masaya kaming pamilya, wala na rin kaming naging balita pa sa mag-asawang sina Kuya Mario at Ate Carol. Pero sigurado kami na may nakalaang karma sa lahat ng kasamaang ginawa nila gamit ang mga pera nila. Hindi na rin namin pinaalam pa sa anak namin ang tungkol sa tunay niyang ama. Dahil ang mahalaga para sa amin na iparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Kahit na hindi ako ang kadugo niya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Jessie.